So siya rin yung hinahanap, oh. Uy, Ogwen. Wait lang ha, si Sai. Wow! Tinamaan na naman ang Iron Hawk and the Bloody Hunt. Wow! Patay siya dito sa kamay ni Benny Cutie ngayon si Super Mac para naman ako ng kill. Napag-isaman Force, hindi niya masasak makamit ang lesyon. May 3 Marquise na rin. Mahabol din. Natapakan ba itong Cyclone Eye? Nilalayo nila dito yung mga miyembro ng CNC na gustong lapitan si Kyle. Grabe. Action pa rin kung action. Alam mo, sobrang daya din ng lineup ng TNC. Ang daming pang-enable ng hook mula kay Yawi. Kahit yung bangga ni Zaida, even yung ultimate ng CC kapag kayo ay natali, tapos magkaibang direksyon kayo ng pupuntahan, medyo masarap i-hook yun eh. Stack up Tumika kayo, si Yawi, no? Stack up, tumalon talaga eh. Tsaka dagdag mo pa dito si Lancy. Diba, sinabi natin, hold, meron pang mga balibag serye na mga nagaganap na. Oo nga pala. Grabe. Pero for Team Falcons away na somehow, paano nga ba naiiwasan yung ganito? Siyempre, hindi na yung iwasan yung hook. Yung ganong instance na lang. Feeling ko talaga dodgeballs eh. Kumbaga, Dodgeballs? similar to sa ginagawa ng TNC kanina nung Game 4 Dodgeballs. Yun ang laro ngayon ng Falcons. Hindi sa iiwasan mo yung kabuuan ng TNC, pero iiwasan mo yung mga plays na kung saan Grabe yun, lamang ang TNC. So kunwari, nag-objective dito ang TNC sa may baba, doon ka sa taas. Oo. Kaya ngayon, tutok muna tayo ulit dito sa Turtle na kung saan namumontensyon. Flaptizi onto the front line. Hinahawakan na ni Kaltizi yung pagong. Okay, 5,000 yung buhay ng pagong. Ogwen, ginamit na rin kagad ni Kaltizi ko yung shadow kill. Malayo na naman kukuha dito yung pagong. Pero mamamatay din si Ogwen. Ang lagbaba ng buhay ni Jim Martinez. Aabot na ba siya? Hindi. Pero nakaabang yung hook ni Yawi if in case nahahabol pa dito si Kyle at ang Falcons ay namatayan lang ng isa. Grabe yung damage. Imagine mo si Ogwen napatay ng Baksha at ng CC. Wala pa si Benny Cutie. I mean, may tulong ng konti si Lancy, pero even though hindi umabot si Zaida with the retribution sa Turtle, nakuha ni Kaltizi yun. Si Zaida, sabi niya, sige, si Ogwen na lang re-retrain ko. Diba, and actually, yun yung maganda na lang din na nagiging trade-off para sa TNC at ngayon si Kaltizi pa. Ayan na, dalawa. Nagsalo dito para kay Kyle. Doon sa kanyang shadow kill. Hindi mamamatay ang dalawa dahil sobrang kunat dyan. Pero matras lang eh. Parang nag-exhibit yung ano eh, no? Nag-exhibit lang si Trima at Zaida. Kyle, testing mo gano'n ako magkakunat. Diba, umagana pa. Pero ngayon, diversion, paangat lang dito kay Flaptizi. Medyo aalalay siya din, syempre, dito kay Super Marco. Oo, ibibigay na nila yung isang lane dito kay Kyle TC. Total, 5 minuto na rin. And isa to talaga sa mga naging habit ngayon ng mga jungles natin. At yung XP, sasama na kung kanino man niya gusto sumama. At ang napili dito ni Flap TC is Super Macmac para nga maalalayan. At ngayon, for TNC Pro Team still, medyo bumababa yung threat, ha? Kasi nga, katulad sinabi ni Midnight, it's all about the dodging here para sa Team Falcons. Hindi iwasan sila as a whole, pero yung ganong klase ng mga lalamang nga yung TNC. Oo, doon ka sa kabila. Kumaga, trading ang macro game na nilalaro ngayon ng Team Falcons. And hinihintay lang nila yung timing or yung power spike nung Harith. And ngayon, patapos na yung Feather of Heaven, I believe. Just a bit, no? Grabe naman. Sobrang init ng ulo ng Falcons. Talagang desidido eh, no? Kinunsilaan na. Baka nga naman may mag-react. Kasi wala nga naman silang idea eh. Kung nasaan. Ngayon, meron na. Kasi nasa may bandang ibaba. Diversion. At naparami, diversion play gagamitin. Abutan ba nila dito itong si Lancy? Pero si Kyle TC nakaabang pa. Mabibait ba? Hindi na nila Pababarin laban. sila. Yawi nakaabang din. Okay. Pero nakakakaba yung mga ganun, ha? Yung gig, una, conceal play, pagbasag tore, biglang diversion, habol pababa. Oh, tsaka hindi lang yung alam mo yung kada gagawa sila ng play, kakabahan ka talaga kasi last game to eh. Tama naman din. Oh, ito yung literal last game. Hindi, Ayan na. Hindi ito yung ayaan nyo ng RG na last game. Ito literal last game to para sa kanila. Do or die for Falcons and even TNC. Katulad nga sinabi ni Yawi, kung Hoy! puro do lang ng do! Tinamaan ng Iron Hook ay Bloody Hunt. Si Super Macmac pa. Nice target para sa TNC Pro Team. Ngayon naman ni Shadow Wheel nagamit din. Dalawa ata mamamatay. 3 TC as well. Oy! As Lancy ay tutumba. Flap. Yawi! Hindi matapos ang pagpapaulan ng Iron Hook ni Yawi. Tinamaan pa si Pew. Grabe! Si Yawi laging nakakahanap ng paraan. He finds the way. Kahit hindi siya naka-Joe. Yawi is the answer ko kanina. Ang sagot, back siya ngayon. Yawi na. Grabe yung hook na yon. Dalawang magkasunod na hook na tumama doon sa mga crucial na hero, crucial na tao. At yun na nga eh, napakabilis na para sa TNC na tunawin kung sino man ang makakagat. Grabe to. Ay, yung mga ganong crucial play from TNC, ito yung mga yung mga diba? tempo shifter. And ang malala dyan, buo na yung Winter Crown. So available na yung Bloody Hunt Winter Crown combo kay Yawi. Undisrupted crowd control.
mula doon sa Franco. Pero syempre, hindi pa rin naman surefire win yan for TNC kasi for the side of Team Falcons, tumataba pa rin naman si Super Marco. They still have that Hayabusa to deal with Benny QT. Pero sa series na to, kita natin, napakaganda lagi ng pwestuhan ni Benny. Even if may bait, even if kaya nilang hanapin dito yung 1-1, ang tanong kasi dito, hindi kung makakalaban pa ba yung TNC o hindi. Kasi so far, protektado ni Benny dito si Yawi. And with that, Baliktad. nakakita tayo. Pwede rin naman, vice versa. Importante, they've got their backs din naman talaga sa isa't isa. Parang TD Racing. Diba? They always got their back. Pero ngayon, balik tayo sa TNC. We see some flashy moves talaga. Sobrang flashy na napapawaw pati yung audience. Pero for Falcons, lamang sila sa number at gold. Alam ni Kyle TC na lamang siya pero mahapdi na yung damage niya, yes, pero hindi niya rin ipipilit basta-basta kasi alam niya na may threat at na bloody hunt mula kay Yawi. At naka-winter crown na to. Ayan na, tumama na naman yung iron hook at ngayon naibalibag. Flap TC ay papasok din. Kyle TC normal hits lang. Ang ibibitaw niya ngayon na patay na kagad si Owen. Nakalipad. And si Zaida ang magiging next na target na ilis na kagad ng Team Falcons at si Flap TC ay tutumba sa kamay ni Benny. Yung mga quality ng kills na nakukuha dito ng TNC ay nagpapaganda sa kanilang buhay. Even though mataas na yung gold dito. Oy, di pa tapos. Grabe si Yawi, pumipredict pa. Dugong palaban, pre. Oo nga eh. Pasugod lang lagi. Si Maymay nagising, napakante. Napadugong palaban, pre. Napadugong palaban eh. Sanay sa digmaan. Dugong palaban. Diba? Lahat ng pwedeng ilaban, nilalaban na din dito ng Team Falcons. And as we've mentioned nga, hindi lang basta flashy, quality kills for TNC. May pili din talaga dito ang TNC, no? Actually, kung titingnan mo, may choice na nga sila na hindi na mamili. Kapag tinamaan ng Ironhood, Bloody Hunt, kahit si Flap TC pa yan, kahit si Ogen pa yan, kaya nila patumbahin, no? Yan yung mga typical shot call na, pre, kahit sino. Kahit sino na yan. Pero kaya ako nasabing quality kills, kahit pa ang laki na nung hawak na gold lead dito ng Team Falcons, na-clear na kasi ng TNC dito yung una nila condition, which was to get the Winter Crown ng Franco. Ang next na pinakamalaki na ng power spike dito, once na lumabas na yung Wind of Nature kay Benny QT. Yeah, and kanina nakita nga natin nung TUT nagpapasiklab dito ang bagyo. And now, going back, dito tayo sa unang Lord. Malamang isasayaw lang din muna to ng Team Falcons, keeping their sights. Kaso kailangan silipin yung mga bush na to, ha? Ay, minamadali, Again, si Yawi-chan may Winter Crown na. Sino kaya magiging target niya? Nagamit din Tsunami, Slam. And kahit di si malayo makukuha yung Lord na yon. Lapagin Zaman Force. Si Benny QT masyado malayo. Shadow Kill nagamit ng ating Junior Kyle TC ngayon. Si Pew, tamang bitaw lang na dispersion rotation ng kadalawa. Benny! Si dito ay nakabitaw na rin. And si Benny QT mata magiging next target nila. At sa kanila naman naman si Junior Kyle TC. At mahabol nga nila. Few ay makakakuha ng kill. Sabi na yung version play, asan din dadalhin. At ang kupunan ng TNC ay unti-unti tumutumba. 4 na ang namatay. Nakahanap ng paraan ang Team Falcons. Dinaan sa may crewan, dinaan sa pendutan. Hindi tumama yung hook flicker mula kay Yawi. And after that, hinabol kagad na si Zaida after banggain yung Baxia Shield Unity. Hindi siya nakalapit doon sa Lord. And dahil dikit-dikit yung TNC, ang sakit nung damage output na tanggap nila mula dito kay Few with the Duality Procs. And then, yung Winter Crown mula kay Flap TZ, sinolo niya yung crossbow of tanks. And with that, even the star factor dito na hindi nila mahawakan nga si Kaltizi, how do you catch a Hayabusa with this kind of mechanics? Kaltizi yan. Yeah. Hirap niya Tsaka ramdam na rin natin yung hirap para sa TNC. Right after lang nung isang malupit na clash na ipinanalo dito ng Falcons. Ano silang gagawin, Kasabi pa lang natin. Ngayon, keeping their sights here sa pinaka-motor. Isa pa lang yun, Sakit. Hindi na natutuwa si Trimar. Dispersion and rotation pa lang, pre. Kailangan niya na ng Athena Shield. Diba? At ngayon, para... Bigyan mo na kaya? Bigyan mo na. Wait lang, nagkakaspa ko. Pero para sa Team Falcons, hindi nila kailangan ng mga shield ngayon kasi kailangan sila yung bantayan ng TNC still having that 6K gold lead midnight. Kaya nga yung 6K gold lead na to, alam mo, parang technically kaya ilaban sa ng TNC, kaso may random na duality biglang na nararamdaman dito yung TNC, yung bilog
na nilalabas Vacuum, nung Louis. Kailangan nilang ingatan kasi tama ka, vacuum, sip-sip malala. Oo. Hindi lang yung TNC pero yung chances nila manalo dito sa game na to. Wait lang ha. Okay, may plano ata sila dito. Lumabas dun sa... Naalala ko tawag dyan, Yawi Bush eh. Oh, ang dami niya, may Yeah. Blacklist Bush May din. Blacklist Bush, May may- Albert Bush. Oo. Wait lang ha. Nakikita ba ni Lancy? Sila si nakita! At kapatid nakakakain siya nung ilagamit dito ni Kyle TC. Ngayon, atrasan ng TNC Bro Team. 30 seconds para doon sa Lord. Lapag yung Zaman Force. And wala nang pakialam ang Team Falcons dito. Kunin na natin lahat ng mga resources na nasa paligid. Yeah. Very smart move yun. Ang masaya dyan for Team Falcons is medyo cleared yung condition nila to Ayan na get the naman. next Lord pero di pa sila tapos. Kung sila gamit. Okay, diretso ata sila dito sa Torre sa may bandang itaas. Open! Na yung Tsunami Slam, Flicker as well na gamit. Atras muna dito ang Phoenix Army. And this time ay yung Lord ay pabuhay na rin. Sabi nila, tara, turn kaya tayo. Side na dito ay humahabol. Nagamit yung 30 puissance. And si Kyle TC ngayon, available na rin ang Blades of Heptasis. Aagawin pa yung Purple Buff. Yeah. Maganda yung ginawa ng Team Falcons doon na force out nila yung flicker mula kay Yaoi. Walang threat onto the Hayabusa. So this is likely gonna be a free Lord for Team Falcons unless may drive-by na mangyari, which is Malabo. very, very hard. Manapakalabo niyan. And Team Falcons, again, with this Lord, they will have the chance to crack the base of TNC. So dito sa paparating na, laban na to, if hindi madepensahan ng TNC yung kanilang base sa labas ng kanilang base, baka makakita tayo ng inside the base diversion play mula kay Pew. Malamang sa malamang. Pero as you've mentioned nga, layer by layer, pinipil sila dito ng Team Falcons and it's up to them na mag-shield up muli. Dagdagan yung mga walls na yan to defend. Yeah, mayroon na naman Sa labas, sa Grabe, labas. isipin mo sobrang sakto. Yung maliit na bush na yan, 5 silang nakatambay Kaya doon. nga eh. Tinalo pa ang jeep na shaman. Oo, yung jeep nga, shaman pre, papagpagin mo pa yun eh. Sabi ni Pew, usog ka. Kasya pa to. Kasya dyan. Kalahati na yung nakalagay. Oh, Pag mali ka ng pwesto kasi may nakadungaw na ulo eh. Oh, yun nga. pare-pareho lang yun ang bayad. Pero ngayon, ito yung gusto nilang pagbayarin, yung TNC. In-extend nyo yung laban. This is the final game. Do or die. May Lord sa taas. Oy! O yun na, nauna na ata. Okay, Uy, nagamit nag-winter yung winter crown. Bait lang pala yun. Pero Lord lang ata magiging target dito ng TNC Pro Team. Papansinin ba nila? Pop yung immortality dito ni Ogen. Pasok si Kyle TC. Atras din uli. At hahayaan na nilang mapatay yung Lord na yun. Pero may next round pa. Round number 2. Andito yung minion. Pero hindi na rin go ang Falcons at hahayaan na nilang madepensa dito ng TNC. Kala ko magsha-shadow in eh. Delikado yung Delix eh. shadow ni Kyle TC ron. Medyo unfortunate for Benecutie. Wala siya ron nung nag-Winter Crown. Si Flap TC. Could have been the stacking mechanism for the crossbow flanks. Pero again, lumalaki lang yung problema nila by the minute. Lalo pat hawak ng Team Falcons dito, yung Luoyi. In terms of macro, lamang na lamang dito yung Team Falcons kasi hindi lang sa cross-map play yung meron sila, pero yung surprise teamfight factor na yung pwede kang baliktarin. Na akala mo naglo-lord pero teamfight ang habol ng Team Falcons. Yeah, hawak nila yung ganong card kasi nga with this Louis pick para kay Few. And against all odds nga kanina, sobrang worry din nila kasi bilang yung flicker, may flicker na si Yawi rin. Ay, oo nga pala, no? Medyo threat yan. Ayan na yung labas, ha? Sa labas nag-diversion play! At makikita tayo ni Steve Marchini. Sabi na, sige, si Yawi na lang kagad ang puruhan natin. Ngayon, ay magpupuruhan nga talagang literal ang TNC Pro Team na naman kagad ang napatumba. Pioy boy pa rin. Papasok nila si Lancy dito. Dalawa ang makukuha ni Kyle TC. Meron pa sila mga minions. Ready ata sila dumay ba? 2 left to defend for their base. Kakayanin ba to ng TNC Pro Team dahil nandito na sila Kyle TC? Oh my gosh! Namatay si Benecutie at si Trimar na lang ang natitira. Pipilitin niyang pigilan ang paglipad ng Falcons pero hindi magpapapigil at sila mag-advance sa next round. Soaring higher than ever, Team Falcons will still survive.